eto may nakita naman no, hindi ko lang alam kung saan mismo ito, pero eto kapag ka nasa Pilipinas ako, madalas akong nakakakita nung mga ganitong itsura ng kalsada. Ayan no, yung mga ganyan. Yung tipo bang butas-butas, una iniisip ko ho mga bossing, bakit kaya nila binubutas-butas? Bakit kaya ginaganyan? Tingin ko, hindi naman po ako hindi naman po ako foreman, hindi naman po ako um, nagtatrabaho sa construction, hindi naman din po ako taga DPWH. Pero ang hinala ko diyan, yung pagbutas-butas na yan para mas madali na matungkab at mas madaling ma, ma mabuwag yan. No, yung mga pero parang maayos naman eh. Ang tinatanong ko, mukhang maayos naman tong kalsada na to. Kung meron mang dispalinghado, kumbaga konti lang ang rematching kailangan. Bakit bubuuin? Parang kotse ho. Kapag ka nabangga yung isang side, kailangan isang buo na napipinturahan yung panel. Diba? Ito, ganun din ba yun? Ayan o, binutas-butas ho, mga kababayan. Binutas-butas ho, mga boss chipamo, sir. Ayun o. Diba? Sandami niyan. Pero nadadaan na naman. Kaya lang, butas-butas talaga. Oh, diba? Kaso ho, ngayon, mainit na. Yung mga ghost project, mainit na. Yung mga proyektong hindi natapos sa oras, etc. At mga proyektong hindi na-meet yung pinag-usapan. Kaya nagulat yung mga tao, ayan, tinakpan daw. Tinakpan daw! No? Sinementohan muna, kaya lang halatang halata pa din ho yan, mga kababayan. Sa amin dito, Boss Mark, yung binakbak na kalsada dito, tinubuan na ng palay, di na natapos, sabi ni Marijo. O, ganyan nga para mag-request ng budget, sabi ni Sunshine, ay basa. O, sabi ni Pampanga po, ang mga kalsada kahit na maayos pa sinisira para gawin ng paulit-ulit. At ito po ang napapansin ko dyan. No? Napapansin ko ho, sabi, butas-butas daw po yung mukha ni Marcoleta. Ay! Eto naman kasi sorry, ay, Rodante Marcoleta, sorry. Hindi ikaw yun kasi bigla ko naman nabasa tong comment ni Madam Pambalsang Nanay Survivor Hindi ho yung mukha ni Marcoleta. Ano po? Ang napapansin ko ho diyan, yung mga ganyan, mga boss, yung malapit na yung eleksyon. No? Pag malapit na ang eleksyon, napakadaling mga humingi ng request doon sa mga sa mga politiko. Yung mga daanan ninyo, yung mga kalsada ninyo, ay naku po. Isang sabi nyo lang, gagawin agad yan. Basta malapit na po ang eleksyon. Ganun kabibilis ho yan. No? Yung mga kalsada nyo, kahit hindi sira, i-request nyo na ipagawa. Tutungkabin nila yan. No? Hindi kasi kailangan tumatak sa isip ng mga botante. Oy, nako, eto, nahilingan ako nito. Nako, eto, may ni-request sa akin ito. O, sisingilin ko ng boto ito. Diba? Sabi ni Jan de la Cruz, malaki pa kasi ang kita sa mga infrastructure. Sabi ni Ma'am Marites Musni, 170 ang kanyang like. Sabi ni Jorge Edralin, yang mga ganyang remarks ni Professor Mark, ang bigla na lang ako matatawa. Hindi ko naman ho kasi bigla ho nagkomento si Ma'am si Pambansang Nanay Survivor. Nadikit ho tuloy doon sa sasabihin ko. O, di ho ba? Trabaho ba yan? Ng matitinong tao? O, eto, kung titignan ho natin dito, mga kababayan, kahit papaano naman, ayan planchado naman kung tatanggalin mo yung mga butas, kung walang butas, planchado naman, konting bako lang. Di ba? Yung tipo bang rerematchehan lang, kapirasong side lang yung kailangan ayusin, pero hindi, lalahatin para mas malaki yung hihinging pondo, para mas malaki yung hihinging budget. Ganun ho ba yun? Tapos, nung nagkakainitan na, ayun, tinapalan na lang ho. No? Siguro, maghalo kayo ng isang cubic meter o kung ano man, kung ano ang sukatan nila dyan sa semento, ilagay nyo na lang doon sa mga butas para hindi tayo mahalata. Kaso yung mga netizen natin,
Yan ang mga pakaiingatan ninyo pagka kayo ay nakita ng netizen. Pagka nahuli kayo ng mga netizen, naku, meron pa naman sumbong sa Pangulo. Di ba? Meron pa namang sumbong sa Pangulo, mga boss. O yan, malamang sa alamang ito, ay napicturan, tapos isinend sa social media. Nag-viral. Ngayon ho, baka mapuntahan yan ni Secretary ng DPWH na si Vince Dizon ho, mga bossing. Mayayari kayo dyan. Diba? Maselyado na kalsada. Parang minasilya lang, ano? Parang minasilya lang oh. Tingnan mo nga. Parang ano, magtatanim ng palay. Di ba kapag ka magtatanim mo ng palay, meron pag-aararuhin may kalabaw doon sa harapan. Tapos may umiikot para magke-create ng butas-butas yon para doon isusuksok yung mga palay. Ganon din no? Ay, nako po, mga politiko sa ating bayan ho, mga kababayan. Paulit-ulit na lang po. Wala, kaso panahon ho ni Pangulong Bongbong Marcos ito Hindi uubra sa panahon ni Bongbong Marcos, mga bossing, na magpatuloy yung mga ganyang gawain, na magpatuloy yung mga kontraktor na mga kagaya ng mga ganyan. Di po ba? Ayan, iniisa-isa sila. Mismong ang presidente ang pumupunta doon sa mga proyekto na sinasabing hindi natapos. Pero ang report nila ay natapos na daw po yung proyekto, completed na daw po. Design nila yan sa kalsada, sabi ni Ma'am Princess Paris. Ano yun? Parang taniman, no? Parang kulang na lang, kung hindi nila lagyan ng semento, kulang na lang ho, mga bossing, isuksok na po yung mga palay doon para pagtubuan na. Sabi ni Sir Archie Beroya, scope niyan ay palitan ang buong kalsada at binutas lang para lumabas na ginawa at aprobahan ng DPWH para sa koleksyon. Tapos ngayon, nung nakuha na yung pera, ganun po ba? Takpan na lang natin, okay na, nakakuha na tayo ng pera. O okay na po, planchado na. Yung lugar na iyon, ganun po ba yon, sir? Anyway, iwanan natin yan. Ito ho, mga kababayan, nasan ba yun? Ito ho, mga kababayan, mukhang pati ang proyekto ni Pangulo, mukhang pati po yung proyekto ni First Lady Lisa Marcos, mga bossing, ay nabiktima, no, ng mga diskaya sa pamamagitan ng ano yon, yung hindi pagtapos doon sa napag-usapang oras.